Dinagat Island, isang lalawigan ng Pilipinas sa rehiyon ng Caraga. Ito ang pinakabagong lalawigan ng Pilipinas. Noong 2 ng Disyembre 2006, inaprobahan ng mga mamamayan ng Surigao del Norte ang pagkabuo ng bagong lalawigan ng Dinagat Island sa isang plebiso ng aprubahan ng Kongreso ng Pilipinas ang batas sa pagbuo nito. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1966. Isla ng Dinagat. Napilitang magdesisyon si Conrado bilang padre de pamilya na magsimula ng panibagong buhay sa Isla ng Dinagat. Dito niya napili upang mapalayo sa mga naging biktima ng kanyang asawa. Isang manlalason ang asawa niya na si Martina. Walang biniktima ang kanyang asawa na nakaligtas sa tindi ng kaalaman nito sa panlalason. Ito ang dahilan kung bakit sinunog ng mga tao ang kanilang tirahan sa Isla ng Hinatuan. Ang Hinatuan ay matatagpuan sa lugar ng Surigao. Mabuti na lang at nakatakas sila gamit ang bangka ni Conrado sa kanyang pangingisda. Kung ang asawa ni Conrado ay isang manlalason, siya naman ay isang albularyo. Tama kayo nang narinig mga kabaryo. Isang albularyo si Conrado ngunit isa rin siyang mambabarang. Bihirang kakayahan ng isang tao na may alam pareho sa kanan at kaliwa. Aminado si Conrado na inabuso ang kanyang kaalaman kapalit ng konting salapi. Binarang niya ang tao at siya rin mismo ang gumagamot nito bilang albularyo. Iyon ang kanyang gawain noong binata pa siya. Ngunit binago niya ang sarili nang makilala at umibig siya kay Martina. Subalit, lingid sa inyong kaalaman, si Martina pala ay isang manlalason. Nadiskubre lang niya ito noong may 2 na silang anak. Dahil sa pagmamahal, ay natanggap ni Conrado ang tunay na pagkatao nitong si Martina. Subalit, hindi naglaon. Hindi rin nakayanan ni Martina ang pagnanasang makapangbiktima. Palihim niya itong ginagawa, samantalang si Conrado ay tuluyan ng kinalimutan ang gawain sa kaliwa. Umabot pa ng ilang taon bago mabulgar ang palihim na gawain ni Martina. Isang araw, nasipat ni Conrado ang asawa na mabilis ang pagtakbo habang hinahabol ng isang lalaki. "Conrado, mahal, tulungan mo ko." Saklolo dito ni Martina. Namutawi sa hinuwa ni Conrado na nasa matinding panganib ang pinakamamahal na babae. Awang-awa siya habang nasisilayan ang takot sa itsura ng asawa. Agad namang sinalubong ni Conrado ang asawa at agaran itong niyakap. "Bakit, mahal? Sino ang lalaking yan?" Wika ni Conrado habang nasa likuran nito si Martina. "Tumabi ka dyan, Ginoo. Demonyo ang babaeng iyan." Sambulat ng lalaking humahabol. Pinigilan ni Conrado ang lalaki at pilit niya itong pinakalma. Nang humupa na, ay dito na inilahad ng lalaki kung bakit niya hinahabol si Martina.
Nahuli raw neto si Martina na nilagyan ng lason ang inumin doon sa may nagpapiging. Napatunayan nilang lason iyon dahil nang ibinuhos niya ang kalahating baso ng inumin sa halaman ay agaran itong nalanta. At kung nagkataon, lahat ng tao doon ay tuluyang mamamatay. Dahil sa nalaman, napatitig ng masama si Conrado kay Martina. Pasensya na pare, ako nang bahala sa asawa ko. Ako na mismo. Ako na ang hihingi sa iyo ng kapatawaran. Paliwanag ni Conrado sa lalaki. Ayusin mo yung asawa mo, Conrado. Kundi, magkakamatayan tayo dito. Sambit ng lalaki bago ito tuluyang umalis. Mangiyak-ngiyak naman at nakaluhod na si Martina sa lupa. Wag lang magalit si Conrado. Nagtungo sa likod bahay si Conrado at pinagbalingan niya ng galit ang mga puno ng saging. Sumunod naman agad si Martina na walang tigil sa pag-iyak at paghingi ng labis na kapatawaran. Pati mga anak nila ay napapaiyak na rin dahil sa pagwawala ni Conrado. Kinabukasan ay kinumpisal ni Martina sa kanyang asawa na bahagya lang siyang tumigil sa panglalason. Pero sa ibang baryo daw niya iyon ginawa. Hindi raw niya mapigil ang tawag ng kanyang sistema, ang manlason. Natukso lang daw siya kahapon at hindi nakapagpigil. Niyakap at hinalikan ni Martina ang asawa at di nagtagal ay tuluyang ding lumambot ito. Si Martina ay anak ng bantog na manlalason. Napatay ito bago pa man sila nagkakilala ni Conrado. Sa katunayan, kaya niyang magpalipad hangin ng lason, idikit sa biktima, ipalatay o ipagapang. Kahit ang simpleng pagtapik o di kaya ay ipakalat sa hangin ang lason na tiyak ikakamatay ng sino man. Ang nagpapalakas ng lason ni Martina ay ang kanyang mga usal. Marunong din kumilala ang lason ni Martina kaya hindi ito naaapektuhan ang mga anak niya. Naging maayos ang mag-asawa at napagpasyahan nila na kinabukasan ay haharap sa mga tao at hihingi ng kapatawaran. Bagamat nagawa naman nila iyon, pero tila hindi iyon sapat. Masama ang tingin ng mga kapitbahay nila. Maayos at mabuti naman ang pakikitungo nila, lalo na kay Martina. Pero bakit niya iyon nagawa? Kinahaponan, sa pag-uwi nila ay nagbalak na si Conrado na umalis sa lugar dahil tiyak na si Martina ang sisisihin kung may mamamatay sa kanilang lugar. Subalit, tila mapapaaga ang paglisan nila sa lugar dahil kinagabihan mismo sa araw na iyon ay may nasipat na napakaraming sulo na papunta sa kanila. May dalang pamalo at itak pa ang iba. Nagmadaling ginising ni Conrado ang pamilya at agad na silang tumakbo. Agad silang sumakay ng bangka. Ni wala man lang silang dala, maski gamit. Habang papalayo sila sa lugar, ay kitang-kita nila ang pagkatupok ng kanilang bahay. Kasama sa pagkatupok ang mga magagandang alaala nila sa lugar na iyon. Napayakap sa mga anak habang umiiyak si Martina.
Labis niyang sinisisi ang sarili sa mga nangyari. Galit man pero hindi naman masisi ni Conrado ang mga taga-baryo na gawin iyon sa kanila. Magdamag na nagpalutang-lutang sa laot ang mag-anak. Mabuti na lang at maganda ang panahon ng oras na iyon. Hanggang sa naaninag ni Conrado ang isla ng Dinagat. Hindi pa man siya nakakaapak rito pero madalas niya itong nakikita kapag pumapalaot sa kanyang pangingisda. Mga anak, huwag kayong mag-alala. Magtatayo si tatay ng bagong bahay. Tahan na. Matulog muna kayo. Hayaan nyo. Kinabukasan nasa ibang lugar na tayo. Wala nang magagalit sa atin. Pagpapatahan ni Conrado sa mga anak. Hinawakan rin niya sa balikat si Martina na muling nagpaiyak rito. Sa kabila ng lahat ay tinanggap pa rin siya ni Conrado. Matyagang nagsagwan si Conrado habang napangiti naman siya kahit papaano ay nakatulog na ang kanyang pamilya. Ang pinakakuya sa mga anak ni Conrado ay nasa 10 taon gulang pa lamang. Ang sumunod ay 7 taon at ang bunso ay 5 taon. Kung iisipin, napakamura at napaka-inosente pa ng mga ito upang danasin ang kahindik-hindik na eksena sa kanilang buhay. Halos mag-uumaga na nang dumaong sila sa kanlurang bahagi sa isla ng Dinagat. Walang katao-tao sa lugar at wala ring kabahayan. Perpektong lugar para pagtayuan ng panibagong bahay. Subalit, kahit barya ay walang-wala sila. Kaya maiging naglakad ang mag-anak. Nagbaka sakaling makahanap ng isang baryo. Sa halos kalahating oras na paglalakad ay nakarating din sila sa isang baryo. Dahil maaga pa, may nakikita silang nagwawalis ng bakuran, nagpapatuka ng manok at iba pang karaniwang gawain sa umaga. Nakahinga naman ng mabuti si Conrado dahil isang pag-asa ang nakikita niya sa isla. Karamihan sa mga tao ay titig na titig sa kanila. May mga iilang kabataan na tila natakot nang sila'y nakita dahil nagpanhikan ito sa kani-kanilang bahay at sa bintana nakasilip na lamang. Hindi tuloy malaman ni Conrado kung saan lalapit dahil tila iwas sa mga dayo ang taga-baryo. Hanggang may isang matanda na nakaupo sa isang kamalig sa tabi ng daan. Nakangiti ito sa kanila habang humihigop ng mainit na kape. Naglakas loob na si Conrado na kausapin ang matanda. Naging maayos naman ang pakikitungo ng matanda sa kanila. Nagpakilala ito sa kanila bilang si Oldario. Pasensya na mga kaibigan sa kapitbahay ko. Hindi lang talaga sila sanay makakita ng mga dayo. Pero mababait talaga sila. Higit sa lahat ay mapagbigay ng pagkain sa mga taong kagaya nyo. Nakangiting wika ni Oldario. Nais sana ni Conrado na makahanap ng trabaho upang may maipakain sa pamilya. Ngunit nag-alok si Oldario ng mga gulay niya at bigas na mais sa mga ito. Libre niyang ibinigay bilang pagtanggap sa bagong kapitbahay. Labis naman ang pasasalamat ni Conrado at ang buong pamilya nito. Sinamahan ni Oldario sa loob ng tahanan ang mga dayong bisita. Pansin ni Conrado na
Mag-isa lang ang matanda rito. Ayon dito, matagal na siyang ulila. Hindi nakaligtas sa bagyo ang kanyang pamilya. Dahil wala pang bahay ay inalok na rin ito ni Oldario ng matitirhan pansamantala. Halos hindi magkamayaw sa pasasalamat si Martina sa matandang ito. Nagpresenta na rin ng mag-asawa na sila na ang gagawa sa mga gawaing bahay para man lang kahit papaano ay makabawi sila sa kabaitan ng matanda. Likas na palangiti si Oldario. Kahit sa mga bata ay natutuwa siya rito. Kinabukasan, nagpasama si Conrado kay Oldario sa pagkuha ng mga kahoy na pwedeng materyales para sa paggawa ng bahay. Sinabi na rin ni Conrado na nais niyang magtayo ng bahay na malapit sa dalampasigan dahil pangingisda ang alam niyang trabaho. Naglahad naman ng pagkatuwa ang matanda. Ngunit sinabi nito na hindi ba sila malulungkot o mababagot dahil wala silang kapitbahay malapit sa dagat. Tumugon lang ng ngiti si Conrado at nagwika ito ng, Manong Oldario, batid ko po na walang nagbahay malapit sa dagat o kahit bakas lang ng tao doon. Takang tanong ni Conrado. Ganun ba? Pagsasaka kasi at taniman ang pangunahing hanap buhay ng mga tao rito. Kaya nandito kami malapit sa mga taniman. Tugon naman ni Oldario. Sa pagsisikap ni Conrado ay naitayo na rin niya ang kanilang panibagong bahay. Gamit ang kalabaw at kangga nito, ikinarga ni Conrado ang mga materyales sa paggawa ng bahay at laking tulong ang pagpapahiram ni Oldario ng kalabaw at kangga nito. Gawa sa kawayan at nipa ang bahay ng mag-anak. Mas malaki ito kesa sa bahay nila dati. Para man lang matuwa ang mga anak nila, may malaki itong salas na pwedeng palaruan ng mga bata. May silong din ito kung saan doon nakahawla ang mga alagang manok. Masasabing naging maayos na ang pamumuhay ng pamilya kahit napakasimple lang nito. Gamit ang bangka, pumalaot naman si Conrado upang may pang-ulam at may maibenta. Laking pagtataka ni Conrado dahil wala halos bumibili ng isda sa baryo. Pansin niya na gulay at karne lang ang madalas kinakain ng mga taga-baryo. Kaya napagpasyahan niya na dumayo pa sa bayan upang doon magbenta. Laking pasasalamat naman ni Conrado dahil hindi nasayang ang mahabang lakaran dahil laging ubos ang nilalako niyang isda sa bayan. Nagkaroon na rin siya ng mga parokyano dito hanggang sa may isang parokyano ang umusisa sa kanya. Dahil hindi niya ito namumukaan sa kanilang lugar, nang malaman ng lalaki kung saan nakatira si Conrado, ay may inilahad ang parokyano tungkol sa baryong pinagmulan niya. Ayon dito, ang baryong kinagigiliwan niya ay isang baryo na mapagkunwari dahil baryo ito ng mga balbal at manlalason. Dagdag pa ng lalaki, ang mga balbal ay sila-sila lang din ang nagkakainan. Kapag may namatay sa isang pamilya ng balbal, ay hinihiram ito ng kapitbahay na isa ring balbal. At ang bangkay na hiniram
ay kinukonsumo nito bilang pagkain. At kapag sila naman ang namatayan, ay ipapahiram din sa ibang pamilya ang bangkay upang kakainin na. Sa sobrang dalang ng namamatay sa lugar, kaya nila iyon ginagawa. Naglipa na rin ang mga manlalason sa lugar, kaya hanggat may panahon pa, umalis na sila doon. Napaisip ng husto si Conrado sa sinabi ng kanyang parokyano. Base kasi sa kanyang obserbasyon, tila nakahiwalay ang baryong iyon sa iba pa. Kumbaga, nagkukumpulan lang ang mga kabahayan sa iisang lugar. Madalas itong kumakain ng karne, pero ni minsan, hindi siya nakakita na may nagkatay ng hayop at walang nakatira sa dalampasigan. Isa ang dagat sa iniiwasan ng mga aswang. Dahil sa sinabi ng lalaki, nakaramdam si Conrado ng takot para sa kanyang pamilya. Pero may agam-agam rin si Conrado sa pinagsasabi ng lalaki dahil 2 buwan na silang naninirahan doon ay wala naman siyang napansin ni bakas ng isang aswang. Habang naglalakad na siya sa baryo, ay pasimple niyang sinisipat ang bawat bahay na kanyang madadaanan. Kung totoong mga aswang nga ang naninirahan doon, ay napakaingat naman nila na hindi mahalata ng isang albularyo na kagaya ni Conrado. Sa pagdating niya sa bahay, ay seryoso niyang kinausap ang asawa tungkol sa kanyang nalaman. Alam mo, mahal, bilang manlalason napakaingat ko upang hindi mahalata. Kaya hindi na ako magtataka. Pero aswang, ewan ko na lang. Wika dito ni Martina. Minsan isang araw, bumisita si Oldario na may dalang ulam na karne. Kung titingnan mo, ay napakasarap nito at nakakatakam talaga ang amoy. Nagtinginan ang mag-asawa habang nilalapag ni Oldario ang putahe. Alam nyo, namana ko pa sa lola ko ang putaheng ito. Adobong baboy na may gata. Sambit sa kanila ni Oldario. Pasimpleng nag-usal si Conrado ng pantanggal ng sabulag. Malinis ang karne at walang bakas na kahit anong kakaiba. Dahil doon ay si Conrado na mismo ang naghain ito sa kanyang mga anak. Pati si Oldario ay kumain na rin. Kasabay nilang lilantakan ng karne at bigas na mais. Sa mga ipinakita ni Oldario, ay nakaramdam ng hiya sa sarili ang mag-asawa. Bakit pati ito ay pinaghihinalaan nilang aswang at manlalason? Bagkus, siya lang bukod tangi sa mga kapitbahay ang nagtsatsagang kausapin at tumutulong sa kanila. May naramdaman mang pangamba si Conrado, ay napapawi naman ito sa tuwing masisilayan ang mga anak na naglalaro at nagtatakbuhan sa dalampasigan. Nakita naman siya ni Martina na nakangiting nakatanaw sa mga anak. Lumapit si Martina at niyapos ang kanang bisig ng asawa. Mahal, alam kong nag-aalala ka para sa amin ng mga anak mo. Pero walang katotohanan ng sinasabi ng parokyano mo. Muling wika sa kanya ni Martina. Pasensya ka na, mahal. Minsan mas naniniwala pa ako sa sinasabi ng iba kaysa kay Mang Oldario na
nakakasama natin at kaibigan. Hindi ko lang kasi maiwasang mag-isip. Tugon ni Conrado. Naging madalas na ang pagbisita ni Oldario sa tahanan nila. At kahit gahib lang kasamaan, ay walang nakikita ang mag-asawa sa kanya. Kaya naging panatag na ang loob nila kay Oldario. Isang umaga, pumalaot si Conrado. Kumakaway pa si Oldario at nagbilin na humuli ng malaking isda dahil iihawin niya ito. Bandang hapon na nang makabalik si Conrado. Habang nagsasagwan siya ay nasipat niya na napakaraming tao sa kanilang bahay. Palapit ng palapit ang bangka sa dalampasigan. Nag-iba naman ang pakiramdam ni Conrado. Ito ang unang beses na may mga kapitbahay na nagpunta sa kanila. Wala naman okasyon, kaya iba na ang kutob nito. Pagsadsad ng bangka, ay agad tumalon si Conrado at patakbong pumanhik ng bahay. Agad niyang hinawi ang mga tao. Tumambad sa paningin ni Conrado si Martina na kinakandong ang panganay na wala ng buhay. Napaluhod na lamang ang isang ama habang nasisilayan ang asawang walang patid ang pagluha. Nakayakap sa likuran nito ang dalawa pang anak habang nasa mga bisig nito ang bangkay ng panganay. Conrado, mahal, si Joseph wala na. Hagulhol ni Martina. Matapos ang ilang minuto ay nanumbalik ang lakas ni Conrado. Agad siyang tumayo at kinuha ang anak sa asawa. Inilapag niya ito sa sahig at nag-usal. Maya-maya pa ay mabilis siyang lumabas ng bahay at kumuha ng halamang gamot. Bilang albularyo ay sinubukan pa niyang gamutin ang anak. Kahit alam niyang wala ng pag-asa at kahit kailan ay wala siyang kakayahang bumuhay ng isang patay. Lumapit naman sa kanya si Martina at niyakap ito mula sa likuran. Sumunod na rin sa pagyakap ang mga anak. Wala na silang magawa kundi ang umiyak. Conrado, kaibigan, nakapagtatakang bigla ang pagkamatay ni Joseph. Bago ko umalis, naghahabulan pa ang tatlo. Wika sa kanya ni Oldario. Agad kumawala si Conrado. Tumayo at tiningnan ang mga kapitbahay na naroon. Sinong gumawa nito sa anak ko? Kayo ba? Mga balbal at manlalason? Mga hayop kayo. Bulalas ni Conrado. Pinigilan naman siya ni Martina at Oldario sa kanyang pagwawala. Kaibigan, walang balbal at manlalason. Ano ba yung sinasabi mo? Maghunos dili ka. Pagpigil sa kanya ni Oldario. Nagtingin na naman sa isa't isa ang mga kapitbahay at tila ba nagbulungan ang mga ito. Wala nang magawa ang padre de pamilya kundi tanggapin ang katotohanan. Nagtulong-tulong din ng mga kapitbahay na kalalakihan na gumawa ng kabaong para kay Joseph. Pero ang sanhi ng pagkamatay ay hindi pa nila matukoy. Nasipat ni Martina si Oldario na nasa sulok at parang may malalim na iniisip. Nilapitan ito ni Martina at biglang nagsalita ang matanda. Martina, wala ka bang napansin na kahina-hinala sa paligid bago nangyari ito?
Wala po Manong Oldario. Bakit po? Tugon ni Martina. Ayon kay Oldario, hindi kaya isang magindara ang may gawa nito dahil malapit lang sila sa dagat at napakadali sa mga magindara na manguha ng buhay lalo pa kapag bata. Mang Oldario, lason po sa mga magindara ang dugo ng isang inosente. Kaya ligtas ang mga bata sa mga magindara. Sambulat ni Martina. Agad namang napalingon sa ibang direksyon ang matanda nang mabatid nito na tila may alam si Martina sa mga aswang. Tumalikod ang babae at muling pinuntahan ang anak na nakatakip na ng kumot. 3 araw din nilang pinaglamayan ang bangkay ni Joseph. Inilibing nila ito sa bahaging puro lupa na. May kalayuan man pero natatanaw pa rin ito mula sa bahay ng mag-anak. Kaibigan, wag sanang sumama ang loob ninyo. Mangyari kasi, kaarawan ngayon ng anak ni Elmer. Malayo pa lang ay napagplanuhan na nila ang magpapiging. Nais pa naman sana ni Elmer na imbitahan kayo pero hindi naman maganda tingnan, di ba? Paglalahad na wika sa kanya ni Oldario. Ayos lang po, Mang Oldario. Sige, ipagpatuloy niyo lang ang piging. Sagot dito ni Conrado. Kahit may kalayuan ay naririnig pa rin nila ang hiyawan at sayahan ng taga-baryo. Masakit sa tenga para sa nagluluksang pamilya pero wala silang magagawa. Kundi tiisin ang kasiyahan ng iba sa gitna ng kanilang pagluluksa. Pinakamasakit din sa mga nawalan ng mahal sa buhay ay ang hindi malaman na dahilan ng pagkamatay nito. Pakiramdam ni Conrado ay walang silbi ang pagiging albularyo niya. Nagdaan pa ang mga araw, linggo at buwan. Makalipas lang ang 1 buwan ay muling nagimbal ang mundo nila ng isang umaga. Ay isa ng malamig na bangkay, ang 2nd anak ng mag-asawa. Sinubukan pang iligtas ni Conrado ang anak, ngunit wala na talaga ito. Nakatayo si Martina sa pinto, tinakpan ang bibig at umiyak ng malakas. Doon na rin ito napaupo sa lupa. Martina, ginawa mo na naman ba? Galit na sambit ni Conrado. Ang alin? Ang manlason? Hindi. At alam mo, mismo na walang epekto ang mga lason ko sa inyo. Napawang pamilya ko. Tugon dito ni Martina. Dahil kumpirmadong patay na nga si Leonardo, ang pangalawang anak. Napahiga na lamang sa sahig ang ama at walang patid na umiiyak. Kahit pa sinagad niya ang abilidad ay wala pa rin siyang matukoy na sanhi o dahilan ng pagkamatay ng isa pa nilang anak. Nagpunta si Oldario sa bahay ng mag-asawa upang dalhan ng ulam mula ito sa natirang pagkain kagabi. Subalit, nadatnan na lamang niya ang mag-asawa na tulala habang nakasandal sa pintuan si Martina at nakahiga sa sahig itong si Conrado. Habang ang bunso nila na si Estela ay umiiyak habang ginigising si Leonardo na isa ng malamig na bangkay. Nagmadaling nilapitan ni Oldario ang mag-asawa at pinagsasampal na niya ito upang bumalik ang wisyo.
Conrado, Martina, ano na naman to? Takang tanong ni Oldario. Bumangon si Conrado at itinuro ang anak na wala ng buhay at bigla ulit itong umiyak. Ganun na rin si Martina. Diyos ko, ano ba tong nangyayari sa pamilya nyo? Sambit dito ni Oldario. Gaya ng sa una, ay hindi na naman matukoy ang sanhi ng pagkamatay ni Leonardo. Dobleng pagluluksa na ang naranasan ng pamilya. Nagkaroon na rin ng matinding pangamba si Conrado na baka ang isusunod ay ang bunso nila. Sa gabi mismo sa araw ng libing ni Leonardo ay narinig niya ang kasiyahan ng taga-baryo. Kumunot na ang noon nito. Daling kinuha ang itak na nakasukbit sa kusina. Hindi nagawang pigilan ni Martina ang asawa na susugod sa kasiyahan. Biglang sumulpot si Conrado sa gitna ng kasiyahan. Nasipat niya ang nagsasayawan pang mga tao. Hinugot niya ang itak at ito'y itinaas. Natahimik ang lahat. Agad namang sinalubong ni Oldario ang kaibigan. Ipinaliwanag nito ang 18 kaarawan ng isang dalaga. Bago pa tuluyan lumisan ay may paalala ang matanda. Kaibigan, sa susunod na buwan, 2 sa taga-baryo ang may kaarawan. Tumitig lang si Conrado at umalis na sa lugar. Habang papauwi, ay hindi napigilan ni Conrado ang manlambot at tuluyan na naman itong umiyak. Umupo siya sa isang damuhan at muling naghihinagpis hanggang sa may nasipat siyang baboy ramo. Agad niya itong sinunggaban at doon sa kawawang hayop inilabas ang sama ng loob. Umuwi ng bahay si Conrado na duguan. Laking pag-aalala ni Martina. Akala nito ay nakapatay na ng tao ang asawa. Sa mismong gabing iyon ay naglagay na ng pangontra sa aswang ang padre de pamilya. Ibinuhos na nito ang lahat ng kanyang nalalaman patungkol sa mga pangontra. Habang nangunguha ng mga dahon ay may nasipat siyang nilalang na tumatakbo sa paligid. Nag-usal si Conrado at dinama ng husto kung nasaan na ang nilalang. Hanggang sa bigla niyang ibinato ang tigalpo sa kanyang gilid. Animoy nasaksak sa dibdib ang nilalang na iyon. Agad niya itong nilapitan at amoy na amoy niya ang baho nito. Anong ginagawa mo dito, balbal ka? Mariing tanong sa balbal ni Conrado. Malapit na kayong maubos. Sambit ng nilalang. Pinilit pa ni Conrado na tanungin ang nilalang ngunit hindi na ito nagsalita pa. Bagkus, kinagat nito ang sariling dila at tuluyang ngumisi. Dahil sa hindi na ito mapapakinabangan pa ni Conrado, ay tuluyan niya na itong pinatay. Minsan isang gabi, habang nagluluto si Martina, ay kinalabit ito ng bunso at may itinuro sa labas. Sinuway naman ito ng ina sa pag-aakalang nais nitong makipaglaro pa. Dahil hindi pinakinggan, muling bumalik ng kwarto ang bunsong anak at sinilip ang mga nilalang na pumapalibot sa puntod ng kapatid.
Sumapit na ang eksaktong 1 buwan. Hindi pumalaot si Conrado sa araw na iyon. Kahit ang asawa niya ay napakahigpit sa pagbabantay sa bunsong si Estela. Maiging nagmasid sa labas ng bahay si Conrado habang nasa loob naman ng bahay si Martina kasama si Estela. "Mahal, maaari mo ba akong ipagsalok ng 1 balding tubig? Dito ko napapaliguan sa taas si Estela." Pakisuyo ni Martina. Agad namang tumugon si Conrado. Sumalok siya ng tubig sa balon sa may likod bahay. Aakyat ka pa ng 6 na baitang ng hagdanan papasok sa bahay nila nang biglang nadulas si Conrado. Mabuti na lang at agad siyang nakakapit sa hawakan ng hagdan. Ang balding hawak niya ay nabitawan niya kaya bumuhos ang tubig sa ilalim nito. Ang buong bahay kasi nila ay nakatayo mismo sa buhangin. Nang sinipat ni Conrado ang nahulog na balde, ay may nakita siyang umusli sa basang buhangin. Bumaba siya at kinuha niya ang umusling bagay. Laking gulat ni Conrado dahil ang nahugot nito ay bituka ng manok. Nang tumingala siya ay nakita niya si Martina na nakadungaw sa kanya. "Mahal, anong nangyari?" tanong nito. "Mahal, si Estela, asaan?" Mahinang tanong at nanginginig na boses. "Nasa kusina. Hubaran ko na sana kaso may narinig akong ditong kumalabog," tugon ng asawa. Agad tumayo at nagmadaling pumanhik si Conrado. Tumambad sa kanya ang nangingisay na anak at biglang tumuwid ang katawan at tuluyang nanigas na. Napasigaw na lamang si Conrado. Nang makita ni Martina ang bata ay agad niya itong nilapitan at niyugyog. Nakanganga at tumirik na ang mga mata. Napalingon si Martina sa asawa na hindi alam ang sasabihin, kundi ang pagtulo na lamang ng kanyang luha. Parang nanigas din si Conrado. Namutawi sa isip niya kung bakit hindi man lang siya nagkaroon ng ideya na ang nangyayaring sunod-sunod na pagkamatay ng pamilya ay ang sumpa na hatid ng bituka ng manok. Konting description lang mga kabaryo. Ang bituka ng manok ay ginagamit ng mga malalakas na uri ng mangkukulam. Ngunit kinakailangan na mailibing ito sa bakuran ng nais nitong biktimahin. Kailangan din na may pahintulot ang may-ari ng bahay o lugar na makapasok ang may nais maglibing ng bituka. Kahit nakalibing, hindi maaagnas o masisira ang bituka hanggat hindi nauubos ang lahat ng nakatira sa pamamahay na iyon. Maging ang kamag-anak nito, kahit ito pa ay nasa malayo. Ito ay ginagawa sa labanan ng ubusan ng lahi. Walang ibang paraan upang maputol ang sumpa, kundi patayin kung sino man ang naglibing nito. Kasabay ng mga kaliwang usal ay magiging napaka-epektibo ang sumpa ng kamatayan. Doon na nakaisip si Conrado ng isang konklusyon na walang ibang tao ang nakakalabas-pasok sa bahay nila kundi si Mang Oldario. Nakakapagtaka rin dahil ilang oras na ay hindi nagpunta si Oldario sa bahay nila. Sa sandaling ito ay mag-isang gumawa ng kabaong si Conrado. Labis ang kalungkutan at paghihinagpis ng mag-asawa
Habang ginagawa ng ama ang kabaong na para sa kanyang anak, ay walang patid na pagbuhos ng mga luha ng albularyong mambabarang. Habang nakatanaw, sa di kalayuan si Martina, ay nangibabaw na sa kanya ang labis na galit. Sa sandaling ito ay hinayaan na ni Martina na tuluyang sumanib sa kanya ang demonyo. Handa na itong ibalik ang dating manlalason sa sistema nito. Handa na rin siyang makipagdigma hanggang kamatayan. Isang gabi lang na nilamayan nila ang bunso at kahit may isang kapitbahay ay walang nagpunta. Kinabukasan ay inilibing na ng mag-asawa ang ikatlo at ang huling anak nila. Napakasakit sa magulang na sila mismo ang naglibing ng anak. At kahit isa ay walang dumamay. Namuo sa buong araw ang katahimikan sa pagitan ng mag-asawa. Kahit si Conrado ay pumaibabaw na sa kanya ang dugong mambabarang. Ang gawain na mahigit isang dekada niya nang kinalimutan. Pagtago ng haring araw sa kadiliman, ay pumikit si Conrado habang nakaupo ito sa dalampasigan. Inusal niya ang mga salita ng demonyo at hinayaang sumanib sa kanyang pagkatao. Habang sa loob ng bahay, ay inihanda na ni Martina ang mga lason na hinalo niya sa abo. Inusalan ng matinding usal, kasabay ng matinding puot, galit at pagnanasang makapaghigante. Nang tuluyan ng sumapit ang gabi, ay nag-usap ang dalawa. Mahal, sa pagitan nating dalawa, ikaw ang karapat-dapat na matira dahil kumpara sa akin, may bahid ka pang kabutihan sa pagkatao. Wika sa kanya ni Martina. Huwag kang mag-alala, mahal. Walang mamamatay sa atin. Wala na. Pero sila, uubusin natin sila. Sambit dito ni Conrado na tila nanlilisik na ang mga mata. Nang biglang hinawakan ni Martina si Conrado at naramdaman ng albularyo ang mga usal sa panlalason na pumasok sa kanyang sistema. Mahal kong Conrado, nasa iyo na ang aral na pinakaiingatan ng aking lahi. Iligtas mo ang iyong sarili. Wika ni Martina. Napaluha na lamang si Conrado dahil hudyat na ito ng pamamaalam ng asawa. Nakakapit na kay Martina ang sumpa ng bituka ng manok. Kahit ano pa ang kanyang gagawin, ay nakatakda na ang kanyang kamatayan. Nang biglang umalingaw-ngaw ang hiyaw at kasiyahan ng mga taga-baryo. Sumama ang itsura ng mag-asawa na tila kakain na ito ng buhay. Sumugod ang mag-asawa sa baryo. Kitang-kita nila ang pagsasaya ng mga tao habang nakaupo sa isang trono si Oldario. Mas nanlumo pa ang mag-asawa nang makita nila ang tatlong kalansay na may kasuotan ng kanilang mga anak. Oldario, demonyo ka! Sigaw ni Conrado. Natahimik ang lahat matapos sumigaw ni Conrado. Napangisi naman si Oldario. Si Oldario pala ang pinuno ng mga balbal at manlalason sa baryo. Inamin rin niya ang sumpang inilibing niya sa mismong ilalim ng bahay ng mag-asawa. Kaibigang Conrado,
Ayon sa aking tagamasid, nakita mo na ang inilibing kong bituka. Kaya hayaan ninyo. Ako na ang aanaya sa inyo sa aming munting salo-salo. Lantakan nyo na ang mismong karne ng inyong bunso. Wika dito ni Oldario. Nanlisik sa galit ang mga mata ng mag-asawa dahil ang karneng nilantakan ng mga balbal ay katawan mismo ng kanilang bunsong anak. Kaya pala sa bawat libing ay nagkakaroon ng kasiyahan ang mga taga-baryo dahil hinuhukay pala ng mga balbal ang bangkay ng kanilang anak at tuluyang pinagsasaluhan. Dahil sa tindi ng galit ay agad nagpakawala ng palipad hangin si Martina. Agad ding nangisay ang iilang balbal at tuluyang namatay sa loob lang ng ilang segundo. Gumanti naman ng pag-atake ang mga balbal. Sinalo naman lahat ni Conrado ang mga pag-atake ng mga aswang gamit ang itak at mga buhay na salita ng kanan. Habang si Martina ay walang tigil sa pagpapalipad hangin ng mga lason at agarang tumapos sa mga balbal. Samantala, batid ni Oldario na nadedehado na sila, kaya kumilos na rin ito at naging gabunan na ng mga balbal. Agad naman siyang hinarap ni Conrado. Habang nakikipagbuno si Conrado sa gabunan, ay unti-unti namang nadadaig si Martina ng mga balbal. Kung sa malayuan ay kayang-kaya ito ni Martina. Subalit wala siyang kalaban-laban kung pisikala na ang labanan. Umani ng mga kalmot at kagat si Martina. "Mahal, huwag mong pakawalan ng hayop na yan. Ayos lang ako," sigaw dito ni Martina. Kahit nag-aalala man, ay wala nang magagawa si Conrado. Sa lakas at bilis ni Oldario, ay tiyak matatalo siya kapag nalingat lang siya ng konti. Sa bawat pagtanggap niya ng mga kalmot, iniisip ni Martina ang mga naging biktima niya noon. At sa bawat kalmot, ay katumbas ng buhay na kanyang kinitil. Nagtatalsika na ang mga dugo ni Martina habang kitang-kita naman ni Conrado ang paghihirap ng mag-asawa. Subalit, hindi inayaan ni Oldario na makabitiw sa laban si Conrado. Patuloy sa pag-usal ng palipad hangin si Martina. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa siya tuluyang malapitan ng gusto ng mga balbal. Hanggang isang matinding saksak ng kuko ang tumarak sa likuran ni Martina. Dumilat ang mga mata ni Martina at nagwika ng, "Para sa mga anak ko." Pinakawalan na ni Martina ang pinakamatindi niyang atake. Ang ikalat sa hangin, ang kanyang lason. Kasunod nito ay ang pagtarak muli ng mga kuko ng balbal sa kanyang dibdib. Bumulwak ang dugo sa bibig ng babaeng manlalason, ngunit ito ay tila ba nakangiti hanggang sa napaluhod na ito at hinawakan ng isang balbal ang ulo nito. Kasunod sa pagtapyas ng kanyang liig at tuluyang humiwalay ang ulo ng manlalason sa kanyang katawan. Bumagsak ang wala ng buhay na si Martina. Sa pagbagsak ng asawa ay isang matinding atake naman ang binitawan ni Oldario dahilan sa pagtilapon ni Conrado. Habang nakabulagta ay kitang-kita ni Conrado ang paghalakhak ni Oldario. Ang nakadikit na mukha ni Conrado sa lupa ay tumawag ito sa mga insekto. Nag-usal ang albularyong mambabarang at ibinulong sa lupa. Biglang nagsilabasan sa lupa ang mga insekto, umatake sa mga balbal at kay Oldario.
Noong una ay labis itong ininda ng mga taga-baryong aswang. Subalit, unti-unti din nila itong nalilipol. Tumayo si Conrado at pilit na nakipaglaban sa mga balbal. Sige, magpaabagod ka, Conrado. Sa mga alipin ko pa. Hindi naman ako nagpapakapagod, Oldario. Sa katunayan, nag-aabang lang ako sa tamang oras. Sa oras ng pagbagsak mo. Sagot dito ni Conrado. Matapos ang ilang segundo sa pagsasalita ni Conrado, ay unti-unting nakaramdam ng pagkahilo ang lahat ng balbal. Pati na rin itong si Oldario. Para bang may nanonood sa kanilang kalooban at may buhay. Ang hangin na nalalanghap ng mga nilalang ay may mga lason na. Makalipas ang ilang minuto ay unti-unting naagnas ang mga balbal. Ganon na rin si Oldario. Hanggang sa tuluyang bumagsak ang buong taga-baryo. Wala nang magawa kundi ang lumuhod nitong si Conrado sa bangkay ng kanyang asawa. Sa huli nitong buhay ay inalay ni Martina para sa kanyang mga anak. Ipinapakita sa kwento na kung ano ang kinuha mo ay siya rin ang kukunin sa iyo. Naging masama man ang bida sa ating kwento ngayon, na ipakita rin ang pagbabago nila dahil sa tinatawag na pag-ibig. Pag-ibig na naghatid sa kanila sa kaligayahan at kamatayan. At panghuli, hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay kaibigan mo na. Gaya ni Oldario, marami sa atin na nagpapakita ng kabutihan dahil may inaasam itong kapalit. Hanggang dito na lang mga kabaryo. Naway may napulot kayong aral sa ating kwento ngayon. Okay, intense, grabe. Sorry. Kamusta mga kabaryo? Sino ang hindi ko ma-express yung pakiramdam ko, no? Parang alam mo yung maiiyak ka sa istorya nito ni Conrado, pero nandun sa yung yung panggigigil mo kay Oldario, di ba? Kasi kitang-kita naman na talagang trinidor si Oldario, no? Pati si Martina ni Oldario. Si Conrado. Yung mag-asawa, trinidor ni Oldario. Kumbaga, para sa akin napasama pa yung paglipat nila ng bahay. Pero wala tayong magagawa kasi nga doon sa unang bahay nila, kumbaga si Martina yung pinagbibintangan na talagang pumatay sa ilang tao, no? Although ginawa niya pero sa ibang baryo. Yun nga lang, wala na, taong bayan na yung nagdesisyon doon. Talagang sinunog yung bahay nila, so no choice na rin sila, kaya ganon. Ang nakakapanggigil lang dito kasi, tama naman na huwag tayong magtiwala. Yun kasi, minsan yun talaga yung magpapahamak sa atin, yung pagtitiwala, diba? Pero, sorry pero iisipin nyo naman na sa una naman kasi ako kanina habang binabasa ko to, bandang feeling ko katulong tong si Oldario ng mag-asawa, no? Feeling ko, ibang baryo yung nananalakay, no? Pero hindi natin alam yung dulo pala nito. Siya pala yung gabunan ng mga balbal at manlalason. Biruin nyo, manlalason laban sa manlalason. Kumbaga, ubusan ng angkan, no? Grabe to. Hindi ko alam kung anong paramdamang namutawi rito kay Conrado kasi nga, biruin nyo 3 anak tapos yung asawa niya namatay. Saka isipin nyo yun sila, yung huli, yun talaga yung nakadurog ng pakiramdam dito dahil mismong silang mag-asawa yung naglibing, no? Alam naman natin, kahit nga kaibigan lang natin kung mamaalam na talagang magluluksa tayo. Ano pa to na anak nila, di ba? Tapos, nag-iisang anak na lang, di ba? Isipin mo yun, wala pang taon na nangyari to, sunod-sunod na namatay.
Grabe, nakikiramay ako ron. Para sa akin, ano yun, kumbaga, sobrang kademonyohan yung nangyari doon. Pero, ang nakakabilib dito, ewan ko kung mabibilib rin kayo, pero para sa akin, nakakabilib dito yung ginawa ni Oldario. May ganun pala talaga na mangkukulam, no? Manlalason mangkukulam, kasi parang same lang to eh. Bituka ng manok, no? Isipin nyo yun. Dahil sa bituka ng manok, naubos yung pamilya, hindi naman yung anak ni Conrado. Oh, kita nyo, di ba? Yun nga, may mga medyo negative ako rito kay Conrado kasi albularyo siya tas mambabarang. Hindi niya agad nalaman yun, huli na, di ba? Kasi nga, yun nga kasi nagtiwala naman siya kay Oldario na, sige, kaibigan kita, oh. Yung unang ganda kasi nga, iramin mo tong kalabaw para maapagtayo ka, di ba? Tapos, sinisipa ni Oldario na Maguindara, no? Hindi ko lang alam na, hindi rin pala alam ni Martina na manlalaso na tong si Oldario, no? May ganun pala, no? Kumbaga natatago rin pala yun. Sa bagay, kasi nga, pero dapat alam na to ni Conrado gawa ng albularyo siya. Doon pa lang sa mga balbal, di ba? Wala na. Tapos doon sa, kasi yung nangyari sa kanya na mauubos ng pamilya mo, sabi nung isang balbal. Yun din, parang kinabukasan namatay rin nata yung anak niya. Hindi niya lang kasi talaga sinunod, no? Para sa akin, nakakasakit talaga ng damdamin yung ganun. Ako, apektado ako sa mga, kaya, alam niyo bang apektado sa mga ganitong kwento na binabasa ko tapos, alam mo yun, kita mo nagiging intense yung salita ko minsan. Ang hirap magpakakalmado. Kasi nga, gusto ko na rin mamatay itong si Oldario. Di ba? Kasi isipin nyo, napakasama, di ba? Grabe yung ginawa niya. Hindi niya namang kilala to. Pero, yun nga, kasi pinamumunuan niya mga balbal. So, ano bang kinakain ng balbal? Mga bangkay. So, kailangan nilang pumatay, no? Yun pala yung dahilan kung bakit may kasiyahan o piging, no? Kada pala may namamatay, hinuhukay nila. Tapos magkakaroon ng selebrasyon. Grabe. Grabe tong kwento na to. Dinagat Island. Sa mga sa mga namamasyal-masyal dyan, ingat-ingat kayo. Hindi naman joke lang. Pero ang tagal na neto. Hindi ko lang alam kung asa na to si Conrado o kung buhay pa ba to o hindi na. Kasi pinadala lang tong kwento sa atin no? Yun. Ano pa ba? Gusto kong i-rate pero ayoko kasi namatay yung anak ni Conrado. Ayokong magpaka sa inyo ngayon. Pero para sa akin, overall ng kwento, hindi ko siya masasabing maganda. Pero may mapupulot tayo na aral, no? Na huwag kayong magtiwala sa mga taong nakangiti sa inyo, no? Hindi nyo naman alam na pag wala na sa harap niyan, baka kung ano-ano nang sinasabi niyan sa inyo o sinisiraan na kayo, di ba? So, tamang pag nginitian kang, ngitian mo rin. Basta wala kang ginagawang masama, okay yun, no? So, ayun. Yun lang ang komento ko, mga kabaryo. Siguro ito, shoutout ko na kayo, yung last upload natin kahapon. Umpisahan ko ulit, no? Ayun, shoutout ko muna si Miss Roslyn Dalopere, yun. At si Miss Arlene Culsbesa, yan, salamat po sa inyo. Si Boss Brain Omega, si Ramonita Verdugo, yun, si Nanay Ana, at si Boss Shipper Place. Tapos, asan yung iba, hindi ko makita. Ang bagal ng ko, kabaryo. Wait lang asan na yung kahapon? Ulit pa ba ako? Wait lang huwag kayong magalit. Okay. Wait lang. On the spot kasi ako nag-shoutout, kabaryo. So, ayun. Si Risa May Kanya, yon. New subscriber po here. Sa Kakibi pa shoutout po. Listening from Brunei. Salamat, Ma'am Risa. Jo Marie Nabor. Boss, salamat sa'yo. Snooki Iskilo, yun. Salamat po, ma'am.
Feli Rivera Raimundo, salamat kabaryo. Salamat po. Adrian Ruby, Beyond the Capacity, salamat boss. Si Blue, yon. Magandang kwento na naman ito at may magandang aral sa buhay. Ito yung mga kahapon, mga kabaryo. Happy si Granny, yon. Huwag kayong magalit kung di ko kayo nare-reply sa comment section. Nilimitahan ko muna gawa ng may inaayos pa tayo kay YouTube, no? So, okay lang. Comment lang kayo, nababasa ko yan. Gusto ko nga yan eh. Asan ang iba? Marie Chris Dumaging, yon, salamat po. Listening always while on duty here in UAE. Yon, salamat po Mama Marie Chris Dumaging, yon. June Julie Satson, lesson learned from magulang. Ito yung mga kahapon boss. Ang gaganda ng comment nyo. Si Boss Pool House Kitchen, keep it up. Sarap makinig araw-araw. Salamat boss. Ingat ka kung nasan ka man. Si Evelyn Dominguez, yun, sana mabigyan ng panggayuma paano bumalik ang love ng BF ko. Wow. At swerte sanang sa akin, nagtatago sa akin, magbayad na, yun lang ay. Si Ma'am Evelyn Dominguez. Ma'am Evelyn, gayuma para yung may mga alam, turuan nyo to si Ma'am Evelyn, no? Tapos nagbayad daw ng utang. Pwede dyan Ma'am Evelyn, pitukan ng manok. Diba? Alam mo na. Pero joke lang, huwag mo gagawin yun. Shout out sa iyo Ma'am Evelyn. Ronnie Manso, boss, salamat sa iyo. Nasa Masbate daw si boss. Gumagawa ng lapid pero tubong romblon po ako, kabaryo. Dito rin ako sa Masbate City gumagawa ng lapid. Wow. Naglalapid na pala to si Boss Ronnie Manso, no? Ingat ka dyan, Boss Ronnie. Yun. Yun, si Adrian, Boss Adrian. Alma Hornales, yun, from Kuwait. Ayan, mga kahapon na shoutout ko yung iba. Norlang, yun, salamat po, Norlang. OFW din from UAE. Ingat kayo dyan. Mark Miranda. Solid ka, KB here. Bless Martes sa iyo, KB. Salamat, Boss Mark Miranda, no? Ito, user, sayang ang ganda. Salamat po sa pag-upload. Totoo po yung tuway-tuway kasi yung lolo ko daming alam tungkol sa mga ganyan. Kasi yan lagi niya kinikwento sa akin. Anyway po, lahi po kami ng mga manggagamot kaso di na pinagpatuloy ng bagong henerasyon namin. Kita nyo naman si boss or si ma'am na hindi natin alam pero lahi sila ng manggagamot. Totoo naman yun. Totoo naman yun. At si Rhea Galang, yon. Para sa akin okay na okay yung ganitong pagkukwento. Huwag mo nang baguhin ang style mo, at least may originality ka. From Russia, Ma'am Rhea Galang, ingat dyan sa Russia. Wala na bang ano dyan? Gera ngayon? Wala na siguro, no? Nainay ni Georgie Kulit. Yun, nainay ni Georgie Kulit. Totoo po yan ang ginagamit ng mga akyat bahay sa probinsya namin. Pulbos yan na galing sa tubod ng bangkay. Tuhod. Yun. Eto pulbos naman. Marie Chris Dumaging. Yun. Si Ma'am Marie Chris yun. Nora Fe Fajardo. Salamat po. Princess Bess. Wow. Warrior. Mag-ina. Ganda ng storya. Yun. Yun. Rosario Arfon. Solid listener here. Napapaluwa ako dito. Golden Nature. Salamat boss. Ronel Mokoro. Shoutout sa boss. Ann of NZ, New Zealand, yon. Silent listener here from New Zealand. Kasama ka nakabaryo sa daily routine ko. Keep it up. God bless. God bless po sa inyong lahat, ma'am. At sa lahat ng nakikinig, no? Lucy Bar Elijan. Yun, gandang kwento. Lagi yung nakikinig sa ganitong kwento po. God bless sa inyo. Dolores Alindogan. Ayun, shoutout sa iyo, Ma'am Dolores. Rochelle Kahindo. Tama ba, Ma'am Rochelle? Rochelle. Adila Nira. Malapit po kami sa Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Saan po ito nangyari? Sabi ni Ma'am Adila Nira. Yon. Rensimar Figares. Masarap pakinggan kaso daming commercial. Buisit. Subscriber naman ako.
Boss Remser, ano yan? A-ads yan, kaya lang. Okay din. Nasa iyo, wag mo skip ha. Ito, si Ma'am Jenny Golosino. Nasa Dubai to si Ma'am Jenny Golosino. Shoutout sa iyo, Ma'am. Ingat ka dyan. Sarao komen. Yun, ayon natapos ang kwento mo. Natapos din ng isang kulay sa cross stitch ko. Ganda libangan yan, Ma'am Sarao. Sarao o komen ba? O Sara, yun. From Hong Kong, ingat po dyan. Pilipina Palsario. Carmelita Pruna, salamat po, salamat. Michael J. Sonhok Tabiano. Boss Michael, lagi ako nalilito sa name mo, ang haba. Pero salamat sa iyo ha. Piggy Tianson. PG Tianson. Good morning po, shout out. UST Security Guard. Oy, magkalapit tayo ng lugar. PG Tianson. Ha? Ano mo yan ha? Parinig mo sa ibang tropa natin dyan. Salamat sa iyo. Ingat ka dyan. Megan Fama, ganda ng kwento. Kaya kung ano kaya ng mga anak natin, yun lang. Huwag na abutin ng dima. Tama naman. Basta nasa tama. Corazon F. Ano ba? Corazon F. Yun. Si Ma'am Elsa Constantino. Yun. Si Blue, yan. Sabi ni Blue. Ang dami. Si Susan Binuya. Yun, okay na po. Yun lang muna mga kabaryo kasi nag-shoutout naman tayo kahapon. Sa mga hindi po na nasa-shoutout, bali, mag-comment lang kayo sa bawat upload natin kasi ang hirap balikan ng luma eh. Pero itong dami oh. Sige, Tahani Vlog. Asil Gumban, salamat po Ma'am Asil, Ma'am Tahani. Carla Music 21, taga Burias, Masbate. Susan Castrens, yon, salamat po. Richard Dabago from HK Oldman, no, yon si Boss Richard. Joel Di Guzman, boss, shout out sa iyo. Helda Brasal, salamat po Ma'am Helda. Maywan Jais, Mornoon Kakibi, listening from Bahrain, no. Bricks Vlog, So Cabario, port listener, solid listener, yon. Si Ma'am Elsa Constantino kasi raw, siguro isa na to sana issue, no? Hindi raw siya makapag-comment ng direct. Kailangan niya raw mag-comment sa subscriber, no? It seems that tuway-tuway is the patelya. Tama ba? Hindi ko alam, Ma'am Elsa, no? Maricel Sumiyaya. Yun. Ang dami. Gusto kong batiin lahat pero sige, dito tayo. Ito lagi itong nakikinig at lagi nagko-comment. Si Tita Sareno, si Miss Tita Sareno, yan. Ay, maganda na naman ang araw ko. Napakinggan ko na naman ang lodi ko. Promise Kabaryo, hindi na kita lagi itong natulog si Tita Sareno. Hindi, joke lang Tita ha. Lagi ko nakikita yung comment mo. Hindi lang ako masyado nagre-reply sa lahat naman. Kasi nga, huwag kayong magtampo gawa ng may inaayos tayo kay YouTube. Pero alam niyo naman, kahit 200 names, binabanggit natin yan. Diba? Pinay sa Cyprus, solid kakibi here. Ayun, si Ma'am Pinay pala to, no? Ayun. Ann Murray, lang yan na isa pa tong kwento na to. Inantay pa na may mangyari sa pamilya bago kumilos. Nakakainis. Kay Silensyo na naman, si Ann Murray. Salamat, Ma'am Ann Murray. Si Elena Elephant. Good story. As you saying, hayaan na lang ang negative comment. Hehe. Ingit lang yan. Tama. Melbourne, Australia. Salamat, Ma'am Elena. Ingat ka dyan. Grabe, huminto ang puso ko sa kwentong ito. Medelina. Ako rin, Ma'am. Hindi kong alam niya lang. Ang hirap mag-narrate pag may mga ganyang, alam niyo na, syempre, bugso ng damdamin. Tony Talay, sarap naman pakinggan, sir. Salamat po, Boss Tony. Nakakabilib si Sir Silencio. Wow, nabilib si Heidi Borja. Magalit kayo kay Heidi. Nabilib siya. Hindi, joke lang. Nakakabilib naman, yun nga lang naagigil. Talaga, si Silencio. Edwin Sardoncillo. Eto, ewan ko lang sa kwentong to ngayon kung anong comment nyo. Boss Edwin, yun, salamat.
Rega Naliera. Yun, Julius JR. Ayun. Gina account. Nakalimutan na raw magsulat ng module. Hindi, okay lang yan. Mabibless ka niyan lagi. Joy Fitahin. Marlon Candelario. Yun, nabasa ko na to kahapon. So, yun mga kabaryo. Isa na namang mahabang shoutout ang nangyari. Gusto ko yung comment nyo. Damihan nyo ha. Huwag kayong mag-alala kung hindi ako nakapag-reply sa inyo. Nababasa ko yan. Ibig sabihin lang, pwede kong i-heart muna. No? Kahit nga heart, di ko muna ginagawa. Kita nyo, di ba? Kasi nga, nag-a-affiliate tayo kay YouTube. Tapos yung YouTube kung isa na kwentong Barrio 2.0, doon ako nag-upload. Hindi pa siya monetize, ang tagal eh. Kasi konti lang yung subs natin doon. Kailangan nata 2K. Kaya sana, pakisubscribe nyo rin. No? Supportan din natin yon. Kasi kung ano naman yung kwento rito, ganun din doon. Kumbaga, yung mga short stories ng silent listener natin o yung mga nagpapadala nandun din. Okay din yon kasi ang dami kong kwento ron about sa mga probinsya naman. Pero alam niyo na, aswangan antingero lang. Diba? May mga nagpapadala kasi ng multo. Pero pag ako, parang ayoko mag-narrate. Ayoko mag-narrate pag multo, alam niyo na. Wag naman sana masamain ang mga katropa nating elemento, no? So yun, subscribe nyo mga kabaryo. Nasa pin, nandyan lagi sa comment section. Kabaryo 2.0, kwentong Baryo 2.0. Yun lang. Konti na lang yun. Muli, maraming salamat na naman sa isang oras mahigit na pakikinig ninyo sa akin, no? Konting-konti na lang, magiging okay na tayo ulit. Tapos, yung mga pangako ko sa inyo, gagawin natin yan. Sa ngayon, ito lang muna, manggigil tayo o matuwa, malungkot, maiyak sa kwento ngayon. No? Tapos yung mga aral natin, i-apply nyo sa buhay nyo yan sa araw-araw. Ingat ang lahat ng nasa ibang bansa na nagtatrabaho, maging sa Pilipinas, ingat kayong lahat. Alam nyo naman na mahal ko kayong lahat. No? So yun lang mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.